Tumayo po tayo, ating pagbasahin sama-sama, naging tao ang salita. Ipinapayag namin ang misteryo at pagkabangha sa Diyos na naging tao at nagagalak sa dakilang kaligtasan sa pamamagitan ni Kristo na ating Panginoon. Kasama ng Diyos Ama, Diyos Espiritu Santo at ng Diyos Anak, nilikha ang lahat ng mga bagay, nanatili ang lahat ng mga bagay, at ginagawang bago ang lahat ng mga bagay. Tunay na Diyos, naging tunay na tao, dalawang kalikasan sa isang persona. Siya ay sinilang ni Birhen Maria at namuhay na kasama natin. Pinako sa krus na matay ilibing at muling nabuhay sa ikatong araw. Makiat sa langit at muling babalik sa kalulatian, pagiging tagahatol. Para sa atin, tinupad niya ang buong kautusan, nagbayad para sa kasalanan, at binawi niya ang buot ng Diyos Ama. Kinuha niya ang ating mga maruruming mga damit, at binigyan tayo ng balaban na katwiran. Siya ang ating propeta, dakilang pari at hari. Tinatayo ang kanyang iglesia, namamagitan para sa atin at naghahari sa lahat ng mga bagay. Si Jesucristo ang Panginoon, pinupuri namin ang kanyang banal na pangalan, magpakailanman. Amen. Amen. Bago po ang pangaral ng salita ng Diyos, magpapalagay tayo. Hymn number 88. Aking mga matay buksan. Ang susi ng kalayaan, hinihintay kong malaman, O Diyos ang iyong kalooban. Mga mata mo'y kabayan, iwan ka na. Ang dinig ko ay ang tinig mo'y mapakinggan, balikan ng katotohanan, kamali ang nabubuhan. Hinihintay kong malaman, O Diyos ang iyong kalooban. Ang dinig ko'y iyong gabayan, ang banal. Ang bibig ko ay iyong buksan,
iyong kahanan. Puso'y sanang maparamdam, pag-ibig sa kapatiran. Hinihintay kong malaman, O Diyos ang iyong kalooban. Ang puso ko'y iyong iwang mata. Buksan mong aking isipan, salita'y maunawaan. Ako'y walang matatakutan, huwag mo lang pababayaan. Hinihintay kong Kayo sa pakikinig ng mensahe ng Panginoon na dadala ko sa atin ni Pastor Ronnie Galon. Isang magandang umaga sa mga kapatiran dito sa Lumban Reformed Baptist Church. Ako po ay nagagalak na makapagministeryo sa mga kapatid. Isa pong kaligayahan na muli kayong makita. At kagaya po ng lagi kong sinasabi, ang Pastor Fidel ay hindi na po iba sa akin at siya po ay mahal sa akin. Kung gaano po niya minamahal kayo ay maaari na ganun din po ang aking pagmamahal. Bagamat hindi ko po kayo lubusang kakilala. Ganun pa man, dahil ako po ay naatasan ngayon na mangaral ng salita ng Diyos, ay nais ko pong ibigay ang akin pong talata na ito po ay nasa Mateo chapter 27 verse 46. Pero babasahin po natin ay 46 hanggang 50. Pero ang akin pong bibigyan ng diin dito ay yung verse 46. So nais ko pong basahin natin ang Mateo chapter 27 verses 46 to 50. Ang akin pong translation ay Tagalog, pero pares naman. Nang mag-aalas 3 na ng hapon, sumigaw si Jesus, Eli, Eli, lima sabachthani, na ang ibig sabihin, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Ito'y narinig ng ilan sa mga nakatayo roon, kaya't sinabi nila, tinatawag niya si Elias. May isang tumakbo kaagad at kumuha ng espongha, binasa ito ng maasim na alak, inilagay sa dulo ng isang patpat at ipinasipsip kay Jesus. Sinabi naman ng iba, hintay muna, tingnan natin kung darating si Elias upang iligtas siya. Muling sumigaw si Jesus ng malakas at siya ay nalagutan ng hininga. Tayo po'y manalangin, dakilang Diyos, kami po ay nasa pangangaral at hinihiling namin na ang banal na Espiritu po'y magministeryo. Kami na makasalanan ay inyo lamang pinatawad at sa biyaya kami ay umasa. Kaya naman, Panginoon, ang dalangin namin, ang bawat salita na nais niyong iparating sa amin ay aming maunawaan at ito'y aming maipamuhay. At gayon din, kung sa aming kalagitnaan ay meron pang hindi marahil nakakaranas ng kaligtasan, ang ministeryo ng pangangaral sa tulong ng banal na Espiritu, ang aming panalangin, nawa ay mangyari ang inyong kalooban. Sa iyo po ang papuri sa mga ganito pong gawain. Sa pangalan po ng Panginoong Jesus. Amen. Ngayon pong buwan ay marami po ang nagse-celebrate ng tinatawag po na, yun pong
mahal na araw. Pero alam niyo po ba mga kapatid, kung tutuusin, ang mahal na araw, hindi na dapat isineselebrate, lalo na ng mga mananampalataya. Sapagkat ang araw na tayo po ay nabubuhay, yan ay araw ng Panginoon. Subalit meron pong talata na titingnan tayo, at ang titingnan ho natin dito, ayun pong bigat na tinanggap ni Kristo. So ito po yung ating pag-aaralan o pamagat. Makikita ho natin dun sa talata na binanggit dito na Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Marahil ang salitang ito ay tanong ng marami. Actually, ito po'y ginagamit ng mga anti-Trinitarian, lalo na sa atin pong Christian faith. So atin hong liliwanagin kung ano ba yung katotohanan dito. Bakit ito yung sinabi ng ating Panginoong Jesucristo nung siya'y nandoon sa Kalbaryo. So, para ho sa pagliliwanag, alam naman natin, at kagaya po ng binasa kanina sa mga kredo, na ang ating Panginoong Jesucristo ay nagkatawang tao. Hindi siya tao, kundi nagkatawang tao, at ito po'y pinatunayan ng napakaraming talata, gaya ng Juan 1:14. Naging taong salita na nirahan sa piling namin, nakita namin ang kaluwalhatiang tunay na Kanya bilang kaisa-isang anak ng Ama. Siya'y puspos ng kagandahang loob at ng katotohanan. So makikita natin, the Word become flesh. So napakatibay ng katotohanan na ito, na siya'y nagkatawang tao. So papaano natin maikukunik doon sa krus, sa bigat ng kanyang tinanggap? Alam niyo mga kapatid, napakaliwanag, yung invisible became visible. Ganun lang kasimple na titingnan. So makikita ho natin na ito'y nahayag. Hindi lamang doon sa mga bagay na hindi nakikita. Kaya ho ang ating Panginoong Jesucristo ay larawan ng tunay na Diyos. Makikita ho natin mga kapatid, ang pagiging isa ng pagka-Diyos at nagkatawang tao ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya yun po mga binasa ninyo kanina, ay hindi lamang po binabasa, kundi ito po'y kasama sa niyayakap ng mga mananampalataya. At higit sa lahat ay pinamumuhay. Subalit ano nga ba itong bigat na tinanggap ni Kristo? At ito po yung ating titingnan ng mariin. Kung titingnan po natin simula sa Juan 1 hanggang 3, nang pasimula pa'y naroon ang salita. At hindi lamang po naroon, binanggit doon nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya. At walang anumang nilikha na hindi sa pamamagitan na. Anong ibig sabihin? Ibig sabihin po, mahalaga yung pagtingin kung sino po ang ating Panginoong Jesucristo. Yung pong kanyang pagka-Diyos at ang kanyang pagiging tao. At doon po sa cross, ang kanyang tinanggap, yung bigat, ay pagpapakita na siya po'y nasa katawang tao. Kaya ho, ma-appreciate natin kung atin pong titingnan pa ng mas malalim. Magandang makita ang katibayan na siya'y tunay na Diyos. Yung kanyang pinanggalingan, walang hanggan. Pasimula, walang pasimula. Ibig sabihin mga kapatid, pinapatunayan na ang ating Panginoong Jesucristo may katangiang kagaya ng Ama, kagaya ng banal na Espiritu. Yung kanyang eternality. Bago pa si Abraham, siya na. Marami pong patunay. Actually, nung nagtatanong po ang mga kausap niya dyan, nagalit. Kasi nga naman, ipinanganak sa tao and then makikita na siya ay sasabihin niya, wala akong pinanggalingan. So marami ang nagalit sa kanya. Hindi lang yon, makikita natin na kanyang inaangkin ang pagiging tunay na Diyos sa Matthew 28. Ano sabi diyan? 2 or 3 gathered, nandoon ako sa kalagitnaan. Ito po'y gusto kong ipakita sa inyo
upang patunayan na ang ating Panginoon Jesucristo hindi lamang nagkatawang tao, kundi tunay na Diyos. Bago natin tingnan yung kanyang bigat na tinanggap, siya nasa kalagayan ng pagiging Diyos. Hindi lang yun, yung kanyang kapangyarihan. Maraming talata ang nagpapatunay na siya makapangyarihan. At pinatunayan ito, hindi lamang ng salita ng Diyos, ng kasaysayan ng ating confession of faith. Kaya nga po mga kapatid, ang kanyang pagkakatawang tao ay mahalaga din na pag-aralan. Hindi lamang yung kanyang pagiging Diyos, kundi yung din kanyang pagkakatawang tao. At napakabigat ng kanya pong tinanggap doon sa cross, sa kanyang pagkakatawang tao. Meron siyang katawan, at ito'y napakaliwanag sa Luke chapter 2, verse 52. Lumaki siya na may karunungan, lumaki ang kanyang physical na katawan. Hindi lamang ang kanyang katawan, kundi maging sa kaalaman. At marami pang patunay na siya ay nandoon sa kalagayan ng pagkakatawang tao. Siya'y nagutom, Matthew chapter 4, verse 2, doon sa 40 days na kanyang fasting. Siya'y nauhaw, makikita natin sa John chapter 19, verse 28. Ito yung kanyang ika-7 last word. Kasama sa 7 last word, rather. Then makikita natin yung kanyang pagmamahal, compassion sa mga tao. So ang lahat ng ito ay patunay na siya ay nandoon sa kalagayan ng pagkakatawang tao. Subalit ngayon ay titingnan natin si Kristo sa kanyang pagkakatawang tao ay nagdanas ng matinding pagdurusa. Hindi lang pong simpleng pagdurusa, kundi ito po ay may bigat na tinanggap. At ito pong bigat na ito ay titingnan natin. Ang pagdurusa niya doon sa krus. Kung ang pagbabatayan po ay ang istorya mula sa 3 hanggang 9 na oras, ang buong lupain ay nabalot ng kadiliman, si Jesus ay sumigaw, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Ito po ay isang ekspresyon. Di po ba, pag tayo po ay napapagod, minsan pagod na tayo sa trabaho, sabi natin, parang gusto ko nang bumigay, gusto ko nang sumuko. Pero hindi po ibig sabihin nito na ang ating Panginoong Hesukristo ay hindi na Diyos sa kalagayang ito. Bagamat marami pong mga debatista o mga argumento na ginagamit ito, but hindi yun po ang aking pinakatitingnan. So mga kapatid, si Jesus ay tumanggap ng bigat ng pagdurusa sa krus, nagdusa ng matinding sakit at pagkahiwalay mula sa Diyos Ama. Kanina na binasa po natin diyan na tumanggap ng puot ng Ama. Ano bang ibig sabihin niyan? Ang bigat ay isang salitang Tagalog na nangangahulugan ng timbang. Alam niyo po kung kayo po ay bumubuhat ng 15 kilo o 20 kilo, and then ang kasalanan kung itutumbas natin sa 20 kilo kada isang tao, and then gaano karaming 20 kilo ang kanyang tinanggap, kung yun po ang pagbabasihang literal na bigat. Subalit, yung bigat na yon ay matinding suffering sa kanya. At ito'y tumutukoy, maaari, hindi lang sa physical, sa emotional na pasanin. Kaya naman mga kapatid, meron tayong ilang matututunan sa umagang ito. At ang una, bilang mananampalataya, ay masdan ang bigat ng pasaning pangbayad. Saan? Pambayad sala sa atin pong kasalanan. Masdan ang bigat ng pasaning pangbayad sala ni Kristo. Yun po ang unang puntos. Ang pagdurusa ni Kristo ay hindi po ordinary lamang na maikumpara sa isang taong napapagod o nakakaranas ng mga pagsubok. Kaya nga kung kayo may mga pagsubok, hindi ho tayo pwedeng bumigay. So makikita ho natin doon sa talata na yung kanyang pagsigaw ay maaari na hindi lamang sa physical na pagdurusa. Yung ba namang 6 na oras doon sa krus, hinahampas, binubugbog, nilalatigo. Alam niyo po mga kapatid,
mahirap ang nasa ganong kalagayan. Tayo po na tao ay naghahanap ng maayos na lugar kung saan tayo komportable, di po ba? Masarap sa aircon, masarap sa preskong hangin. Pero ang ating Panginoong Jesucristo ng panahon na ito, siya po'y nasa isang napakahirap na kalagayan. Sabi po ng mga historian, ang Panginoong Jesucristo ay hindi naman nakapako ng nakaganito, kundi ang pagkapako niya ay nakabitin, na parang hirap na nakaganito, yung bang parang nangangalay. Di po ba? May pagkakataon na kapag tayo nangangalay, ay ang hirap talaga. At siya po ay doon sa ganong kalagayan. So ano pong ibig sabihin? Pagpapakita na hindi madali ang nasa ganun pong uri ng pagdurusa. Napakabigat. At ito po'y binanggit na sa Isaiah chapter 52 verse 14. Ang kanyang anyo ay napinsala ng higit sa kaninuman. Sabi po ng mga nag-aaral patungkol po sa kamatayan Panginoong Kristo, walang nakakita ng eksaktong mukha. Ibig sabihin, hindi may ilarawan sa sobrang dami ng dugo, bugbog. Hindi po kagaya ng mga nakikita nating larawan sa social media na parang napakaamo ng mukha ng Panginoong Kristo. Hindi po ganun. So ito po ay sinabi na ihula na ng propeta Isaias. Tinanggap niya yung hirap para sa atin. Hindi lamang physical na pagdurusa, kundi sa kanyang kalagayan ay ibinaba niya. Kahihiyan para sa mga tao, sa mga walang pagkakilala sa ating Diyos. Kahihiyan sa publiko, hinubaran, pinagtawanan. Napakahirap, di po ba? Tayo nga, napakasensitive natin sa simpleng nabibiro. Actually, ito yung mga biruan, parang tumataba ka na. And then, parang nasasaktan tayo, nauopen tayo. Sa simpleng biro, parang nag-iiba na ang iyong So, ang ating Panginoong Jesucristo, tinanggap niya ang sinabi ng mga tao, hindi lamang pinagtawanan. Ano pong ginawa sa kanya? Pinagsugalan, pinaglaruan. Ganon ang uri ng pagtingin ng mundo sa kanya. Ganon kalayo ang agwat sa ating pamumuhay ngayon. Tayo'y sa isang masarap na kalagayan. Tayo'y nakakalasap ng maraming sagana, pananamit, pagkain, kaibigan. Pero sa panahong ito, at makikita natin sa gospel, pag binasa po ninyo sa panahon ng ating Panginoong nandoon sa krus, tutulo talaga ang ating luha. Baligtad kung paano tayo namumuhay ngayon. Hindi ko po sinasabi na gayahin natin, kundi ang gusto ko pong ipakita ay yun pong napakabigat. Hindi ito madali. Hindi simple ang ginawa ng Panginoong Jesucristo. Kaya ho mga kapatid, nais kong alalahanin natin ang ating hindi lang confession of faith, kundi sino tayo doon sa ating Panginoong Jesucristo sa kanyang ginawa doon sa krus. Hindi lang yan tumanggap ng puot ng Diyos o ng Ama, kagaya po ng binasa natin kanina. Sa sandaling iyon, ibinuhos ng Ama ang buong galit niya sa kasalanan ng sangkatauhan sa kanyang anak. Alam niyo, kung may anak tayo, at gagawin po nating sacrifice. Minsan nga, ang anak natin, dahil sa sobrang pagmamahal natin, ayaw nating napapagod. Ako po, kaya kasama ko po yung anak ko, sabi ko, dito ka sa daddy. Gusto ko nakikita kita, gusto ko kasama kita. Ayaw kong nahihirapan ka. Kung sa atin ng mga relasyon, sa atin pong pagmamahal sa ating anak, ay ayaw nating nahihirapan. Alam niyo mga kapatid, ng panahong ito, ang Ama, kung ano yung galit sa akin, galit sa kalagayan natin, na tayo makasalanan, ibinuhos lahat ang galit na yon sa kanyang
kaisa-isang anak. At yun ay napakabigat. Di po ba mga kapatid, yung magalit ka sa iyong anak na wala namang dahilan para sa ibang tao, napakabigat po nito. At ito po yung nagpapatibay sa atin. Kung paano tayo nagpapatuloy sa Ebanghelyo, paano tayo nagpapatuloy bilang mananampalataya. Isaiah 53 verse 10, kinalugdan ng Panginoon na siya'y mabugbog, kanyang inilagay siya sa pagdaramdam. Noong panahon na yon, ang ating Panginoon sa Kristo'y kagaya ng isang tupa na pinapatay, pinahihirapan ng walang kahit na anong pagrereklamo. Tayo, di po ba? Isan mainit. Ayoko na pong mag-church. Mainit. Parang nakakapagod na. Marami tayong hinaing sa ating buhay. Marami tayong parang pagdududa. Marami tayong mga bagay na parang akala natin tayo ang may dala ng pasan ng mundo. Pero ang katunayan, dinala na ng ating Panginoong Hesukristo ang bigat na ito. Ang pagdurusa ni Kristo ay dahil sa pagdadala ng ating kasalanan. Kung ano tayo ngayon ay dahil ito sa pagdadala ng bigat ng ating Panginoong Hesukristo. Sa gitna ng kanyang pagdurusa, ipinakita ni Kristo ang kanyang pagmamahal, ang pagtatlima o pagsunod sa Ama. Ang kalooban niya ang hindi nasunod. Alam niyo po, napakadaming prinsipol na makikita natin bilang mananampalataya. Yung pagpapakita ng pagsunod sa kalooban ng Ama at hindi sa Kanya. Yung bigat ay kasama yon, mga kapatid. Tayo po na mga may sariling pasya, tayo na may mga sariling kagustuhan, minsan hindi natin may suko sa ating Panginoon. Di po ba? Totoo naman na marami tayong nababasang mga aral, marami tayong alam na mga confession of faith, pero kung susuriin pa rin natin kung minsan, hindi pa natin kayang ipagpasakop ang ating sarili sa ating Panginoon. At ito'y nagbibigay ng paalaala ang mga ganitong pangangaral, sino tayo sa harap ng ating Panginoon. Napakabigat ng kanyang dinala at ang bawat isa sa atin ay meron na dapat kaukulang tinatanggap na kalayaan ng paglilingkod sa ating Panginoon. Hindi na dapat tayo na tatalian ng anumang uri ng hirap pa kung tutuusin. Ano po? Tayo po'y pinalaya ng ating Panginoon. Ano po ang punto? Gusto ko pong ipakita sa inyo na ang pagdurusa ni Kristo bilang pagpapakita ng Diyos ng pagmamahal sa ating kalagayan. So yung bigat na yon, sabi ko nga po, wala akong pwedeng mailarawan na timbang na bigat. Dahil yung pong bigat ng kasalanan, kung ang tao po'y nagkakasala araw-araw ng isang beses o isang kilo, gaano karaming beses tayo nakagawa ng kasalanan na ang lahat ng ito ay tinubos ng ating Panginoon. Ganun po ang ating kalagayan. Makikita natin sa Hebreo 9:22, kung walang pagbubuhos ng dugo ay wala rin kapatawaran. At ito po'y sobrang halaga. Bakit kailangan ganito kabigat? Di po ba mga kapatid? Pwede nating tanungin, hindi ba pwedeng yung bigat konti lang at yung iba naman ipasa sa tao? Pero alam niyo mga kapatid, ito yung dahilan. Yung dugo na nabuhos doon sa krus ng Kalbaryo ay sumisimbolo sa kamatayan ng ating Panginoong Hesukristo. Ibig sabihin, kung walang pagbubuhos na yan, walang bigat na tinanggap niyan, walang kapatawaran ang tao. Sa 2 Corinthians chapter 8 verse 9, hindi kaila sa inyo ang kagandang loob ng ating Panginoon Kristo, na kahit na mayaman ay naging dukha upang maging mayaman kayo sa pamamagitan ng kanyang pagiging dukha. Hindi po yun yung kayamanan na milyonaryo, kundi yung salitang kayamanan ay ginamit na paglalarawan
sa kanyang kalagayan bilang tunay na Diyos. Subalit siya po'y nagpakadukha. Hindi niya ginamit yung kanyang kayamanan para abutin tayo, kundi siya'y nanirahan, namuhay, upang ipakita kung gaano niya tayo kamahal. Ang bigat na ito ay ating kagaanan. Kaya tayo po'y malaya na nakakatawag sa ating Panginoon. Kaya tayo malaya, hindi malaya na gumawa ng kasalanan, kundi wala na yung bigat na dapat ay nasa atin. Ang bigat na kanyang tinanggap ay dapat tayo po yun. Tayo dapat ang nasa ganong kalagayan. At makikita natin, tayo'y nakakalapit sa Diyos. Napakalapit natin sa Panginoon. Salamat kay Kristo na nagdala ng bigat na dapat ay sa iyo, na dapat ay sa akin, at ngayon, ang bigat na ito ay siyang kagaanan natin. At hindi lang yung bigat ang kanyang tinanggap, kundi yung kanyang naranasan na pansamantalang pagpapabaya o iniwan ng Ama. Yun po'y dapat tingnan natin. Alam nyo, yan po ay tinitingnan ng iba, sapagkat sabi po ng iba dyan, yan ay, actually, yan ang tanong nila, si Kristo ay hindi Diyos dahil tumawag siya? O kung siya naman ay pinabayaan doon, so hindi na tayo Trinitarian? Hindi po ganun. Hindi naaapektuhan ang pagiging Diyos ni Kristo. Hindi naapektuhan ang doctrine of Trinity sa kanyang kalagayan. Bagkos, kanyang ang ipinapakita na kasama siya doon sa isang layunin ng triune God na nagligtas sa atin. Siya ang manunubos. Makikita natin ang pagdurusang ito ay hindi lamang isang kasaysayan, kundi isang bahagi ng plano ng Diyos. Kasama sa plano ng Diyos. Hindi aksidente ang lahat ng nangyari. Walang aksidente na nangyayari. Bagamat sa paningin ng tao ay parang napakahirap paniwalaan. Ba't ang lahat ng ito ay nandun pa rin sa kalooban ng Diyos? Sa pamamagitan ng pagdurusang ito, pinakita ni Kristo ang napakatinding pag-ibig. Hindi lang simpleng pag-ibig, kundi punong-puno ng pag-ibig. Binigyan tayo ng halimbawa kung paano tayo dapat mabuhay bilang Kristiyano. At ang bigat na ito, kapag tinitingnan natin, ito yung nagbibigay sa atin ng kagaanan. Nagbibigay ng kapayapaan kung ano tayo ngayon bilang tunay na mananampalataya. Kaya hindi biro ang bigat na tinanggap ni Kristo. Hindi lang natin titingnan ang cross na si Kristo'y ipinako, kundi ang titingnan din natin yung bigat na kanyang tinanggap. Pagdurusa ni Kristo bilang bahagi at ito'y nangyari. Tandaan natin, mangyayari ang kalooban ng ating Panginoon kahit sa lahat ng panahon. Salamat sa bigat, salamat sa kagaanan naman natin ngayon. Kaya nga po mga kapatid, ang hamon, maglingkod tayo sa gitna ng pag-uusig at kahirapan dahil mas mabigat ang tinanggap ng ating Panginoong Kristo. Ano ang bigat na meron tayo sa ating paglilingkod? Tingnan natin si Kristo, di po ba? Napapagod ka na, nagsasawa ka na para bang paulit-ulit lang ang paglilingkod. Pero alam niyo mga kapatid, tingnan natin si Kristo, tingnan natin ang bigat na ito. Mapalad ang pinag-uusig dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos. Sapagkat makakasama sila sa kanyang kaharian. Mateo chapter 5, verse 10. Kung napupuot siya sa inyo ang sanlibutan, dapat ninyong malaman na napupuot ito sa akin bago sa inyo. Ito po'y encouragement ng atin pong Panginoong Hesus Kristo.
Kung may mga bagay sa ating paglilingkod na para bang nadidiscourage na tayo, ano ho, lalo na po pagdating sa atin pong pananampalataya. Tandaan natin ang mga salita ng ating Panginoon. Ang pagdurusang ito ay nagpapakita hindi lamang ng pag-ibig, kundi ng kahabagan ng Diyos, ng kanyang katarungan. Kung ang Diyos ay nagligtas sa kagaya natin, paiiralin pa rin niya ang kanyang katarungan. Maraming mapapahamak. At napakapalad natin. Yung bigat na yon ay may kapangyarihan sa atin. At sa iba naman ay kahatulan ang bigat na yon. At dapat natin itong makita ng may pagtindig, pagsunod, pagpapatuloy. Walang ibang magpapatuloy kundi tayong mga tunay na tinubos ng ating Panginoong Hesukristo. Maraming umaangkin ng pagtubos. Pero bandang huli, makikita ninyo hindi tunay. Pero tayo na tumatayo sa Ebanghelyo, kasama doon ang pagtingin sa bigat na tinanggap ng ating Panginoong Hesukristo. Ano ngayon ang mensahe nito sa atin? Ito ba ang bigat na tinanggap ni Kristo ay mahalaga sa atin? Paano ito nakikita at paano pinahalagahan ng mga mananampalataya? Tanong na dapat ay pinapahalagahan. Hindi ang pagiging malaya na gawin ang mga bagay na magbibigay ng kaluguran sa atin o magpapasaya sa ating sarili, kundi ang halaga ng ginawa ni Kristo na tayo'y inalis sa hatulan, na dapat ay nagdudulot ng katapatan sa ating paglilingkod. Na dapat tayo'y hahantong saan sa kabanalan. Na dapat tayo ay tumitingin dahil tayo'y pinag-alayan ng buhay. Ito'y dapat nating tingnan hindi lamang tuwing araw ng linggo, kundi sa bawat pagkakataon. Hindi lamang kapag may bigat na nararanasan tayo sa ating buhay. Tandaan po natin mga kapatid, sana po'y masabi natin na isa tayo doon sa nagpahalaga sa bigat na tinanggap ni Kristo. Dahil binuhat ni Kristo ang bigat, tayo ngayon ay narito. Salamat kay Kristo. Tunay na masasabi natin na napakasarap dahil ipinakita niya ang hiwaga na ito. Alam niyo po, isa sa kanyang pangako, hindi tayo iiwan, hindi tayo pababayaan. At ito'y pinatunayan na niya. Hindi lang pangako, kundi pinatunayan na dahil doon sa cross. Yung iba nag-aantay pa, hindi ako iiwan, hindi ako pababayaan. Akala nila darating pa. Pero ito po'y dumating na sapagkat tinanggap na ni Kristo ang bigat na ito. Ang ganda nung binasa po kanina sa Romans chapter 5 verse 1. Sapagkat napawalang sala na tayo sa pamamagitan ng ating pananampalataya, mayroon na tayong mapayapang ugnayan. Alam niyo po yung salitang mapayapang ugnayan. Yun po yung gaan na tinutukoy ko kanina pa. Meron po tayong katunayan, katibayan, na tayo po may mapayapang ugnayan. Dahil tiniis niya ang puot ng Ama, kaya tayo ngayon ay mayroon ng napakaliwanag na ugnayan. Tingnan ho natin na ikalawang puntos na nais kong ipakita. Hindi lamang po tumingin tayo dun sa bigat, kundi yun pong usapin patungkol sa panandaliang pagkahiwalay ni Kristo sa Diyos Ama. Ito po ay mahalaga sapagkat ito po ay doktrina ng mga mananampalataya. Sa kasaysayan, ito po ay sadyang pinanghawakan ng mga naunang mananampalataya. Ibig sabihin po nung temporary separation ay hindi niya dinideny o this separation is not a denial of the Trinity, kagaya po ng akin pong
sinabi kanina, or permanent break in the divine relationship, kundi ito po ay temporary experience ng Panginoon Kristo. So, ito po ay matibay na pagpapakita, ang paghihiwalay na ito ay hindi ang pagkaila o pagtanggi sa Trinidad o permanenteng pagkasira sa kaugnayan sa Diyos. Isang panandaliang karanasan na tiniis ni Jesus nang siya dalhin niya ang kasalanan ng sangkatauhan. Ito po ay mahalaga na atin din pong tinatayuan. Ang pagkahiwalay ni Kristo sa Diyos Ama pangsamantala sa krus, sa lalim ng pagdurusa. Kumbaga, doon niyo po makikita na ganun kabigat, ganun kalalim. Kasi if meron po tayong mga, halimbawa, mga anak o asawa na pansamantalang nagsasakripisyo, di po ba? Halimbawa, meron kang asawa na mangingibang bansa at pansamantalang kailangan mo nang pumunta ng abroad upang magtrabaho. So makikita ninyo po na mayroon pong nasasakripisyo, mayroong iniwan, but it doesn't mean na hindi sila mag-asawa. Yun po ang gusto kong ipakita. So anong ibig sabihin? Gusto ko pong ipakita ng pagtanggi ng Diyos Ama kay Kristo sa krus, pangsamantala, ito'y hindi nanatili, ngunit ito'y nagpakita kung yung sukat o lalim o bigat na ito ay gaano kahalaga. Ganun po kabigat. Kasi kung meron tayong mahal sa buhay na hindi mo kikilalanin pansamantala, actually, madalas pong mangyari yan, lalo na kung may nag-aaway na mag-ina o kaya yung mag-ama, o umalis ka na rito. Kadalasan, ganun po ang pag-aaway. Pero bandang huli, babalik naman. So ito'y expression sa panahon na yon. But napakatibay ng ating Panginoong Kristo ay tunay na Diyos. Yan po. So ang pangsamantalang paghiwalay ni Kristo, kagaya po ng kanyang sinasabi sa napakaraming talata, for God so loved the world. Ganon ang ibig sabihin. Yung kanyang pagmamahal sa sangkatauhan, sa sanlibutan, ay naipakita niya ng napakaliwanag. May sakripisyo, may bigat, mayroong ipinakita, may katibayan. Ang pagmamahal na walang katibayan, maaaring hindi tunay na pagmamahal. Pero ang ating Panginoon Kristo, yung pagmamahal ay naidiin sa pamamagitan ng bigat. Ano ho? Kadalasan kapag may mga yung nagmamahalan, lalo na kung Valentine's, bagamat hindi tayo nagsiselebrate niyan, nagbibigay ng mga halaga, parang ipakita ang kanilang pagmamahal. Pero alam nyo, hindi lang ganun kasimple ang pagpapakita ng pagmamahal ng Diyos sa atin. But, yun pong pangsamantalang separation ay sobrang tibay na upang atin hong makita kung gaano tayo kamahal ng ating Panginoon. Ipinakita yung kahabagang ito, God's love. Kaya ang pagmamahal ng Diyos ay hindi isang pakiramdam lamang, kundi ito'y merong pagkapalit, katibayan na tayo ay hindi na makasalanan, pinawalang sala. Makikita ninyo po yan sa Romans chapter 8. Tayo po'y wala ng kasalanan pagdating doon. Tayo po'y pinagkasundo dahil diyan. Parang kung titingnan ninyo yung gap, ay wala lang. Kasi nasa cross, ang nagkaroon ng paghihiwalay, nagkaroon ng dilim, pero hindi po yun ganun kasimpleng tinitingnan. Kundi ang pagtingin dyan ng mas malalim ay ang kalooban ng Diyos sa atin. So ano yung punto, mga kapatid? Ang kaligtasan sa pamamagitan ni Kristo lamang. Yung bigat na yun. Yun ang tanging paraan ng
pagliligtas. Alam nyo, sa ngayon po, ang iba, napakasimple ng kaligtasan. Pinapakilala si Kristo lamang, pero hindi pinakita yung bigat. Yun yung kaibahan natin. Hindi lang sa pangalang Kristo, but ano ba talaga yung nangyari doon sa cross? Ano yung dahilan? Bakit kailangan niya itong tanggapin? Nandun po ang diin. Kaya mag-ingat din tayo, siyempre, hindi lang simpleng ipinapakilala si Kristo, but yung pong kabuuan, yung bigat ng kanyang ginawa. Ang Diyos ay makatarungan at kailangang parusahan ang makasalanan. Kung kanina'y ipinapakita ko sa inyo na ang bigat na yun itinanggap kasama ng kahabagan, subalit ngayon naman ay pagpapakita rin na ang Diyos ay makatarungan. Parurusahan ang mga tao na makasalanan. Si Jesus ay nagdala ng parusang iyon para po sa mga tao na makasalanan. At tayo wala ng kasalanan. Tinitingnan tayo by position dahil kay Kristo. At ito'y dapat nagpapatuloy sa atin pong pamumuhay, ang kabanalang ito, bilang tunay na iniligtas ni Kristo. Kaya po hindi pwedeng tingnan yung bigat sa isang simpleng, pinapasok ko na ang puso ko. Sa puso ko ang Panginoon, ako'y ligtas na. Hindi lamang po ron. Kasama ng justification, kasama doon po yung sanctification. Yung pong patuloy na pinapaging banal. Bagamat, sinabi ko na po kanina, na by position, tayo po ay wala ng kasalanan sa harap ng ating Diyos. Yun po ang isang napakagandang aral ng mga mananampalataya, ng tunay na mananampalataya. Kaya nga po, mga kapatid, ang kaligtasang ito'y makukuha lamang sa pamamagitan ng pananampalataya lamang. Yun po yung ganda ng Ebanghelyo ni Kristo. At sa pagtingin ng gospel o ng Ebanghelyo ni Kristo, kasama po na tinitingnan yung bigat na kanyang pinasan. Kasalanan ng mundo. Bagamat maaari nyo akong tanungin na, pastor, di kung ang kasalanan pala ay pinasana, ang kasalanan ng mundo, dapat wala nang mapupunta sa impyerno. Pero hindi po ganun. Ang kasalanan ay pantubos para lamang sa kanyang hinirang. Kaya po, mahalaga yan. In Matthew 1:21, ipapanganak ang isang sanggol na magliligtas sa kanyang bayan. Yan po ang intended ng pagtanggap ng bigat ni Kristo. So mga kapatid, ang pagdurusa ni Kristo ay isang napakagandang balita at isa ding hindi magandang balita sa mga mapapahamak. Kaya mga kapatid, ang hamon, tumingin tayo ng may matibay na pag-asa kay Kristo. Wala tayong ibang titingnan. Hindi ang ating kalagayan sa buhay. Totoo po na mahalaga ang kayamanan, mahalaga ang posisyon, pero higit na dapat na tinitingnan natin ay ang matibay na pag-asa kay Kristo. Dahil tiyak ang kanyang ginawa doon sa krus. May katiyakan, may kasiguraduhan. Tanggapin natin ang pag-ibig na ito, ipakita natin. Napapansin ninyo, kanina pa yung diin, hindi lang, alam nyo, sa iba, dahil nagdusa si Kristo, dapat hindi na tayo nagdurusa. Yung pong pagdurusa natin ay hindi po yung para iligtas ang ating sarili. Hindi para gayahin ang ating Panginoong Kristo doon sa ganung kalagayan, kundi bilang mananampalataya na tumanggap, ay dapat din tayong handa sa anumang hamon ng paglilingkod. Isa po sa mga motto ng mga Korean, fighting. Anong ibig sabihin ng fighting? Ako po ay ilang taon sa Korea. Doon po ako nag-start ng pag-aaral ng patungkol sa reforming. At nakita ko sa kanila the way na paano po sila maglingkod sa Panginoon. I'm not saying na mas mapalad sila,
by culture as a Christian, dahil yung salitang fighting sa kanila ay hindi simpleng salita, kundi makikita mo sa kanilang pagkain nananalangin, halos 1 oras, minimum. Yan ang tunay na paglilingkod. At hinahamon ko po kayo rito, na kayo po'y huwag susuko sa inyong paglilingkod. Hindi para maligtas, kundi tingnan ng meron pong pagmamahal ang ginawa ni Kristo dun sa krus. Itong bigat na ito. At narito po ang ating kagaanan. Yung kahit na napagod ka na dumalo dahil galing ka sa trabaho, inaanto ka na, marami ka pang priorities, and then, Lord, ako po'y nandiyan, hindi dahil sa tao, kundi doon sa nakita kong bigat na yun. Kung di mo makikita ang bigat, wala, sasabihin natin, totoo naman si Kristo, naniniwala ako, pero walang hamon. Kaya yung bigat na ito ay dapat tinitingnan. Tumingin ng may matibay na pag-asa. Magpasalamat sa bigat na tinanggap ni Kristo. Magpasalamat sa pagdurusa ni Kristo. And then, the last point, ang bigat ng kamatayan, winakasan na ni Kristo. Kagaya po ng sinabi ko kanina, at ginagalang po natin ang mga traditional na ginagawa ng iba, lalo na nung first week ng April, marami po ang nagpapapako pa sa krus. Gusto pa nilang maranasan yung bigat na yon. Hindi ho ganun ang ibig sabihin. Ito po'y napakaliwanag na katibayan. Ang bigat ng kamatayan na ito'y winakasan na. Tinapos na po. Dinala na niya, binuhat ni Kristo ang bigat ng kamatayan upang durugin ito, upang ang bigat ng ating libingan, ating pupuntahan, ay maging pintuan naman papunta sa kaluwalhatian. Napakasarap makita na pinagtagumpayan na ito. Bagamat nabubuhay tayo, nagtagumpay na tayo. Pupunta tayo isang araw sa kamatayan at ang kamatayan na pupuntahan natin ay pintuan papunta sa kalangitan. Yun po yung expression. Dahil maganda makita kung ano ang realidad na mangyayari pagdating ng panahon. Ibinigay niya ang kanyang sarili willingly, hindi napipilitan. At ang isa pang hamon dito, kung tayo'y kasama doon sa tumanggap ng bigat, willingly, kaya natin magbigay ng ating buhay kay Kristo. Naalala ko po yung mga nauna naming mga way, paano maglingkod. Alam niyo, hindi, sama ka na sa church, kailangan namin ito, kailangan na maglilingkod. Pero alam niyo mga kapatid, hindi naman kailangan yon na rekrutin. Tignan lang niya ang bigat na ginawa ni Kristo sa kanyang buhay. At sasabihin niya ito, wala nang mas mahalaga sa akin, kundi maibigay din ang buhay sa nagbigay ng buhay sa akin. Napakasarap pong maglingkod sa Panginoon. Yan ang tunay na paglilingkod. Kagaya ni Kristo na nagbigay ng kanyang buhay, na sa atin ay kaya din natin ibigay. Tandaan natin, hindi nawalan ng kabuluhan ang kamatayan ni Kristo. Ang dugo niya na nabuhos doon sa krus ng Kalbaryo ay katibayan ng sabi niya, it is finished. Hindi ibig sabihin na it is finished, hindi na tayo maglilingkod, kundi yung kanyang pagliligtas sa atin. Kaya ho mga kapatid, masaya dapat tayo naglilingkod sa Panginoon. Amen po ba? Hindi tayo sumisimangot pag may naglilinis, hindi tayo sumisimangot kapag nagbibigay ng tracts, hindi tayo sumisimangot pag nagbibigay sa Panginoon, kundi lagi nating tinitingnan, kagaya ni Kristo na nagbigay ng buhay, tumanggap ng bigat, ngayon naman, isa tayo doon sa nakikinabang sa kaligtasan nito. Kaya ho mga kapatid, napakaganda ng sinabi ng Mateo chapter 11 verse 28, come to me and I will give you rest. Hindi ibig sabihin na papagod ka sa trabaho. Hindi lang yun, maaari na pwede mo itong gamiting talatang ito. Pero ito yung
bigat na kalagayan ng tao na mapapahamak. Bakit? Kasi tinanggap na ni Kristo yung gaan. Tinanggap na ni Kristo ang bigat at magaan na ito sa atin. Kaya pag lumapit tayo, napakagaan na. Tinanggap na niya. Kaya mga kapatid, ang ebanghelyo ng kaligtasan ay na kay Kristo lamang. Salamat dun sa bigat, salamat dun sa gaan. Salamat sa Panginoon. So, nais ko pong tapusin sa mga isang maliit na pangungusap. Ang bigat na tinanggap ni Kristo para sa atin ay hindi kayang masukat. Sa gitna ng pagdurusa, pagkahiwalay, ay makikita ang kanyang pagmamahal. At ang pagtalima ni Kristo sa Diyos Ama, nawa tayo ngayon, mga mananampalataya na nag-aantay ng kanyang pagbabalik, may pamuhay ang lalim, makatugon sa pamamagitan ng pananampalataya at pagsunod na hahantong sa pagsusumikap. At sa lahat ng ito, ang lahat ng kaluwalhatian ay sa Kanya pa rin. Sa lahat ng tagumpay, sa lahat ng mangyayari, lahat ng ito ay sa Diyos pa rin. Salamat kay Kristo na tumanggap ng bigat, tayo pa'y manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sapagkat may mga katotohanan ng iyong mga salita. At lahat ng katotohanan ito ay pwede naming panghawakan. Nakita namin kung paano po ang Panginoong Kristo dun sa krus ng Kalbaryo ay nagdusa, tumanggap ng bigat. Salamat po, Panginoon, dahil ang bigat na ito ay kagaanan namin. Bilang mga mananampalataya na tumanggap ng mga benepisyo ng pagliligtas, kami naman ay makapaglingkod ng may katapatan. Marami pong salamat at sa iyo po lagi ang kapurihan sa pangalan po ng Panginoon sa Kristo. Amen. Marami pong salamat. Isang magandang umaga. Tumayo po tayong lahat, ating purihin Panginoon sa kanyang salitang pinahayag sa atin. Hymn number 59, purihin siya si Jesus na Panginoon. Purihin siya si Jesus na Panginoon. Pag-ibig niya ay ating itanghal. Pagpupugay sa Kanya'y ating inaanay. Siya ay bigyan natin ang paralan. Si Jesus na ating nangangalaga, laging akay ng mga bisig niya. Tayo nasa Kanya ay nangangalaga. Natin siya tawitan. Purihin siya si Jesus na Panginoon. Para sa akin, buhay niya'y inalay. O siya ang tanging ating kalabagitan. Ang pupugay sa Kanya'y ibigay. Kanyang dinis ang dusa at kasakit. Ang putok niya ay koronang tinig. Ginawa siya sinaktan para sa atin. Ngayon siya'y nahahalik sa langit. Purihin siya, Jesus na
tagapagligtas. Durong ka na, ika'y naguguni. Siya ay dapat ay kawalan. Siya dapat mamayaan pag-ibig. Ayo'y magsaya, inabing kamatayan, ang lilingan ay dinatagumpay. Kalagitan ay puno ng kagalakan, tagapagligtas natin may buhay. Manatili mo tayo ng tayo. Piling po si Pastor Ronnie, Prosper and Benediction. Tayo manalangin. Dakilang Diyos na buhay, maraming salamat sapagkat Ikaw po ang nagpipreserba sa amin. Ikaw po ang nakakakita sa lahat at maging sa amin pong pagtatapos. Madalangin kami na patuloy niyo pong sasamahan ang buong maghapon at patuloy na pagpapalain ang buhay ng bawat isa ng iyong mga salita maging sa mga susunod pa na gagawin. At ang lahat po ng kapurihan ay laging sa iyo lamang. Sa isang Diyos na gumawa ng langit at lupa, sa aming Ama na siyang unang tumawag at nagmahal sa amin, sa Diyos Anak na siyang nagbigay ng buhay at tumubos para sa aming mga kasalanan, at sa banal na Espiritu na siyang sumasama at gumagabay, sumakanilang lahat ang kapangyarihan, ngayon at magpakailanman. Amen. Marami pong salamat. Isang magandang umaga po.
DBTS ay sa 29, 30, 30 hanggang May 2 DBTS. Sabado ang tapos. Lunes, Biyernes at Sabado yung darating. Wapo dito tayo ng mga bata. Salamat din sa Panginoon sa pag-iingat kahapon sa pagdalo na namin sa COVID-19 na providence of God sa COVID-19 sa Panginoon sa